morning, happy Sunday. Welcome to another video. So for today's video, tapusin natin yung 124 na brake problems. But before that, again, please help me out. Please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. We're trying to reach the 5,000 mark. And right now, wala pa tayong 4.6, no? So for those subscribe, thank you so much. And here is the car. Mike is here, of course. May kasamang sidekick. Last na ginawa natin dito, update, was the rear brakes. Pinalitan na natin brand new rotor disc, brand new brake line, brand new pads, rebuild na calipers. Yan, marami na. Dami na sa likod. Kasi the problem of this car before, if hindi mo nasundan, naglalak yung likod. Pero umiikot pa naman, pero hindi na bumubukas yung caliper. So, the car was dragging herself, no? So, naayos na natin yun. Umiinit dati yung mugs, nag-aamoy sunog, pero ngayon okay na. But then, lipat na tayo dito sa harap, sa mismong brake system. Yung hydrovac, or the booster and the master. Yan. So, naayos na ni Mike. Meron tayong pesang binili. Second hand lang kasi mahal. Ang mahal talaga ng master. Master kay Join, 8,000, Mike. 8, ha? Di ko tinanong. Pero ganoon din yun. Di naman sila naglalayo eh. Tapos yung hydrovac, 13,000. Brand new. Mas okay sana eh. Kaya lang, hindi kaya ng budget ngayon eh. Tsaka hindi ko naman ginagamit lagi ito eh. So nagdalawang isip ako. Second hand na lang. Ito kay Evelyn. Basta surplus, kay Evelyn. Meron. Kaya lang ang problema, parang hindi ko kasi chinik eh. Binili ko na lang basta eh. Yung hydrovac. Parang iba ata. Iba yung nakalagay. Tapos iba yung nabili natin. So, yung nabili natin. Ito yun eh. Ayan. 2.5 lang kasi pag second hand eh. Ito, 2.5 lang to. Yung master, ganun din ata. At least yung master tama naman daw. So, baka mamaya kasi master yung sila. Dahil hindi bumabalik yung pedal. Pag binibrake, yung brake pedal, pag tinatapakan mo, hindi siya bumabalik. So, kailangan mo hugutin pabalik para mag-release. So, magagamit mo naman ng ganun. Pero, syempre, hassle dun. So, sana ulit may mangyari. Maaga pa naman. It's 9 o'clock. So, maraming magagawa si Mike. Dire-diretso naman magtrabaho to. So, I'm hoping sana master lang. Hindi na hydrovac. Or maayos na yung hydrovac. The best talaga, baklas pesa, saka ka bumili. Kaya lang, nagmamadali ako eh. So, yun talaga ang the best, papabaklas mo, tapos saka ka maghanap para makompare mo. Kaya lang, di namin nabaklas dati to eh. So, ngayon lang babaklasin yan. So, the 124 is getting there. Madami pa akong plants dyan. Meron na akong carpet din na gray, kasi gray siya. Tapos yung carpet natin dito blue eh. Binigyan tayo ni Easy ng gray. Papakabit ko kay Pax. Tapos, undercoating. Gusto ko siya pa-undercoat. Yung mugs, papalitan natin. Along with the brand new tires. Then, yung muffler, papa-stainless ko yung piping. Tapos, lalagyan ko siya ng muffler kasi walang muffler yan. Tips lang yan. And then, tint. Papa-all black ko yan. Ayoko nakikita sa loob kasi. So, yun lang yung plans natin for this one. Tapos detailing, interior and exterior, no? So pag magamit-gamit ko na to after this one, kung maayos, hooping, yun yung plans, no? Lumalaban, yung master, tigas, yung mga tornilyo. Yan ang kalaban ng mga mekaniko, no? Mga matitigas na tornilyo. So sana yan lang para magamit na natin to. Sarap naman i-drive. Kunting kalikot na lang. Last tornilyo siya. Kasi itong manual, tatlo ulo. Yung iba, dalawa lang. Ayan. Alright. So natanggal na yung lumang master.
Tapos, andun na yung second hand na master. Nakakabit na. So, bombahan na. Ayan, bombahan. Ano, tumutuloy? Yung isa, na-check mo kung sira talaga to? Ito. Paano? Paano mo nasabing sira? Hindi na bumabalik ng gusto. Yung? Yung pedal. Ay, yung ano niya, push rod. Yung? Yung push rod. Yung push rod, di na bumabalik. Pero may, Ito, okay naman. tingnan pa natin. Malalaman mo. So, master so far. Actually, mas maganda kung brand new, kaso 8,000. Pero sa ngayon, wala tayong budget sa ganun. Saka na, pag bumigay na ulit to. Kasi marami pa akong gagawin eh. Tsaka yung galant, papagawa ko pa eh. So, that's the issue. Sa two-man job, kailangan ng taga-bomba. Ano siya? Bench din siya? Kasamahan mo rin sa bench? Alin, hindi. Tinuturuan mo? Utol ko. Utol mo? Buti marunong din. Bomba. Buti, bumili tayo ng brake fluid kahapon sa Shell. Kasi yung sa atin, wala na stock. Buti sinilip ko. Lumalaba na? Ayos. Ito, ubos na eh. Yun. Bumabalik na. Ayos. At least hindi na hydrovac. Master lang. Bumabalik na raw. Yun oh. So, binibleeding lang. Mabilis lang. Basta may pesa ka, mabilis. Bomba. Di bale, next time, brand new, lagay natin. Sa Evelyn, okay naman eh. Pag nagbenta naman ng parts yun, ayos naman. Kine-check naman nila. Yung drama akin na, tahimik oh. Gawang mic yan. Yan. Tahimik oh. Lumalaban na. So mukhang mabilis na kami matatapos ngayon. Dahil mukhang ayos na. Dahil lumalaban na ulit yung brakes. So baka pwede na natin gamitin to, no? So grabe rin yung brake na ginawa namin dito. Likod hanggang taas. Pero buti master lang. Dami na natin pinalitan dito, no? Yung sa clutch, secondary, primary, yung brake master. Dami na rin namin ginawa ni Mike dito, no? Sa makina, distributor, injectors, spark plug, nakailang spark plug yan. Next would be baterya pala. Kailangan ko nang bumili. Bili tayo baterya tapos gulong. Kasi second hand lang din yung gulong yan eh. Pero baka unahin ko yung tint. Patint ko muna siya. Home service lang. Ay, tsaka pala radyo. Nasira radyo. Kanina hindi umandar. So, dali natin kay GRGA. Ayan. Dati umaandar yan. Ayan, nasira na naman. So, papa-rewiring ko na lang ulit. Ayan, no. Sunday builds. So, yung pagbi-bleeding ng master, medyo takes a time lang. Talagang maraming bombahan. Hanggang mawala yung hangin sa taas. Yung bula. Bili nga ako ng cover dito. Para may cover kami ni Mike. Yan. Ayos. Buti tama yung nabili natin.
Bumabalik. Kulang pa. Ayun. Pag hinugot mo pabalik, tsaka nawawala yung ilaw sa likod. Kulang pa yung balik. Spring kaya? Spring ng pedal? No? Oo. Kasi, same as before, kailangan mo pa dukutin ng konti para mawala ilaw dito. So, baka spring. May nag-comment din actually sa comment section. Check daw yung spring ng pedal. So, check daw niya. Pero yung bomba wise, okay na. Dati talagang wala eh. So, check niya yung spring ng pedal. Gagawa na lang ng paraan yun. Yan. Sa loob naman kami ngayon. Spring. Baka nga spring. Kulang kasi yung balik. Dahil naka-brake light pa rin. So, checkin lang yung pedal mismo. Baka sa pedal din naman. So, just in case na spring, sana may mga spring kami dito that we can reuse. No? Dami dito eh. Naging surplusan na nga eh. So, huwag kayo magtatapon dahil pwede nyo magamit in the future. So, let's see. So, yan. Last check. Silip pa rin yung ilalim kung ano makita. Ayan. So, konti na lang naman. Konti na lang yung bawi. Pero maganda na yung laban. Brake switch, pedal ba yun? Oo. Kasi masyado yung titi niya hindi na lumalabas ng Pudpud na. Oo. So, yun ang sunod na bibilin. Pero maliit na bagay na lang yun. Surplus na lang yun. Pero pwede na yun siguro. Hindi na naman siya nag-ano kasi kung mag-ano mag-iinit yung Oo nga eh. Bumabalik na ano? Oo. Pasubok nga. Kunti-kunti lang yung pagdiin ng ano. Pero kung may bago yung Switch. nakatulak yung ano pag ano. Okay. Mawawala na. Namamatay naman yung ilaw pag pinatay mo yung auto. Dubukan natin. Oh, meron naman ah. Sige. Ayan. Okay. So, ikot muna namin. Testing. Ay. Teka lang. Initial testing. Subukan namin sa pababa. Kung huminto, nakaganon, umiipit pa rin yan. Pero pag hindi, medyo okay na. Pero yung pakiramdam, medyo okay naman na yan. Ito. Konti na lang. Konti na lang yung balik actually. Not as bad as before. Ayan to, pababa. Tingnan natin. Ayan, braking. Ayan, nagbe-brake tayo. Stop. Bumababa naman. Pagkugutin natin. Ayan, bumababa naman siya. So, gumagalaw. So, hindi nag-stop. Ayan, isa pa. Braking. Ay, napunasan niyo yung mga tulo doon. Dami yun. Nanahan ko ng tubig. Brake. Ayan, bumababa naman. Gumagalaw naman. Hindi ako naka-brake dyan. Ayan. So, bumubukas naman siya. Wala na. Wala na yung mga brake doon. Hindi ko nakita.
So, kailangan mas malayong gamit pa para malaman mo ulit kung umiinit o nangangamoy. Pero brake-wise, brake naman na. So, nakabalik ng bahay. Pinapadukot ko lang yung radyo. Hindi naman niya porte yan, pero kasi minsan nakukuha sa ganun eh. Naglulus yan minsan eh. Para di na ako bumiyahe ng UP, no? Eh, kung magawa naman dito, di ba? So, parang okay naman na kami sa brake. Ganda ng takbo, sobra. I feel that the car is already reliable. So, final tweaks. So, napaandar namin yung radyo. Fuse lang. Tsaka yung antena nasaksak namin dahil hindi nakasaksak. Alright. So, nahatid na natin sila Mike. Car is doing great so far. Better braking. The feel is better than before. Sarap yung engine. Pinagkukwentuhan nga namin ni Mike kanina kasi 'di ba kaka-rebuild lang namin ng distributor na ito. Ni-rebuild niya. So, the more I use the car, the more the engine gets better. So, habang ginagamit mo siya, lalong gumaganda yung condition ng makina. So, ganun daw talaga yun pagka nire-rebuild mo yung distributor na Bosch K-Jet. Habang tumatagal, nababatak, nag-self-adjust, kumbaga. So, grabe, ito, ngayon ko lang magagamit ulit to ng dire-diretso. Pwede ko na siyang gamitin kasi happy na ako sa brakes. Happy rin yung kotse sa brakes. I can feel that she's happy. Ganda ng hatak. Ayun o, we are on second gear. Humps, paakyat, kayang-kaya. Nasingit pa namin yung radyo, buti gumana, hinugot lang namin yung fuse. So natulog na naman siya, but yeah, okay na. So pagas lang tayo ngayon, pagasan ko siya para ma-testing ko lang din. Then yeah, that's it no? That's the video. Konting testing pa. At I'm really happy, we are getting there. Patapos na. So ito, pwede ko na siyang gamitin actually. Battery na lang pala. Sunod, I need the battery. Dahil laging naglo-lowbat. No? Buti malakas ang Motolite, malakas ang cranking power. Happy to be back here sa White Plains. Ngayon ko lang ulit nadala si 124 sa White Plains. Dahil matagal nagstay sa bahay itong itim na kotse na to. So matagal siyang nag-hibernate. Mga 2 months, 3 months ata. Dahil hindi ko magamit because of the braking issue. But now, she is fixed, I think. Okay naman. Ganda ng engine, ganda ng response. So, I'm feeling very, very confident. May mga nagsasabi nga, may mga nagko-comment, benta ko na raw kasi laging may sira, ganun. You know guys, I cannot sell this car kasi very rewarding ang feeling pag napapagawa mo siya. Kasi ang sarap talaga i-drive ng 124. Kakaiba ang feeling. Even though she's a very heavy car, very big car, magaan, dalin. Ganda ng suspension. Yung mga lubak na ganyan, bali wala sa kanya. Parang nagpo-float ka, kayang-kaya niya. Tapos manual pa. So, it makes the driving experience more exciting. No? So, again, ito yung coaching binuo ko from scratch. Talagang hubad. From bare metal. Binuo natin sa bahay, ang dami nangyari, niloko ng shop, bumili ng mga donor car at ginago lang ng mga shop, ginago ng mga mekaniko dati. Pero ngayon, okay na, no? So, if there's a will, there's a way. Kaya mahirap i-let go tong coaching to. Dahil dito ako natuto, no? Dito ko nakilala yung mga kilala sa industry ng pagbe-Benz. Mga mekaniko, mga sellers, mga shops. Yan. So may nagsasabi rin pala, hindi ko ba rin ito pinapagawa sa mga shop specialist, sa mga Benz na shop. Hindi. Ang sagot ko kasi sa bahay lang, ako nagpapagawa talaga, home service specific for this car. Kasi unang-una, hindi ko naman laging ginagamit yung auto. Tapos natatakot kasi ako sa shop, baka mag-pile up yung gastos doon. Siyempre, the more na nasa shop, the more na mas marami silang makita. Ang approach ko dito, gusto ko dahan-dahan, unti-unti. Dahil budget-wise, budget constraints. Dahil may mga iba tayong coaching pinanggagastosan din, no? So, ang mga iniiwan ko lang sa shop,
Like yung Pajero, yan, iniiwan ko sa shop yan. Yung Everest, iniiwan ko sa shop yan. Yung mga pan-daily natin. Kasi yun talaga, pampakbakan. Eh, ito, weekend car lang naman eh. So, kaya unti-unti ang paggawa ko. That's why it takes a long time, no? So, yun, that's my answer. Tsaka mas gusto ko dito, mas nakikita ko yung gawa. Nakikita ko mismo. Dahil passion ko. Passion ko ang Mercedes-Benz 80s, no? So, pag-isan lang natin and let's wrap up the vlog later. Here in Shell, our favorite gas station, Ignatius Shell. May lang nakabalik ulit dito to. Grabe, saya. Sunday, gloomy Sunday, lunchtime. Dumi na ng kotse. Kailangan di natin paka-car wash. Sige. Yan, di na umiinit, di na amoy sunog, so ayos na. Di na nagla-lock up. So grabe rin brake job na ginawa namin. Halos total overhaul na ng system ng brake. But I'm happy. Ayan, kailangan lang natin siyang paliguan at madumi. No? Beautiful jug. Old schooler. Oh, ganda, no? Running. 38 muna. Thank you. Pahanginan na rin natin since nandito na tayo. Dahil di ko naman nagagamit lagi ito, weekender lang. So, let's do a pull again here in Corinthians. It's been a while since naka-pull tayo. Second gear. Third gear. Kulang na daan. May kotse. Still on third gear. Fourth gear. Siyempre, di ganun kabilis. We are on 80. Fifth gear. Bihira ako magamit fifth gear nito. We are on 80. Approaching 100. Bihira mag 100 tong auto to. Ayan na, 100. Woo! Braking power. Okay naman. Vuelta. Second run. Exercise din niya yan. Kailangan din niya yan. No? For the engine's health. Para mabatak. Second. Third. Hindi naman tayo pedal to the metal. No? Siyempre, matanda na rin tong kotse. Kumbaga, rekta run lang. Fourth gear. Fifth gear. Para magamit naman yung fifth. Dahil bihira magamit yan. We are on 80. Sarap sa rekta. Pag V6 talaga. Sarap sa rekta. Ay, inline pala to. Inline 6. So, yun. Ganda. Sarap ng takbo. So, ang 80s car, no? Every time I drive 80s car, specifically yung Benz na 80s, you know, it relaxes me. Because I'm telling you, the feel of the 80s car, of the technology before, mga distributor, carb, is very raw. So, very relaxing lang ang feeling. Kakaiba. Talagang mechanical, no? Mechanical machine. It's a man-in machine, yung kayong dalawa. So, it's really an experience driving these kinds of cars. Kaya masarap din magbuo. Tapos yan, Sunday, Saturday, errands. Loving it. Kaya kahit nanisira, importante may mekaniko at may parts. Yun. So, another successful Sunday afternoon with the 124. So, for those following this sequence or this build, thank you so much. Thank you for enjoying the car with me. I know not all appreciates the car. Ilan lang nakakaintindi ng mga ganyan. Sa atin kasi mostly Honda, no? Pero tayo, 80s na Euro. Pogi naman kasi, timeless, no? Isipin mo, the next 10 years, pogi pa rin siya. Pwede pa rin siya itabi sa mga modern na mga kotse, no? So, that's the vlog for today. Again, thank you from the 124. Napapagawa na natin siya. So, ngayon, pwede ko na siyang gamitin. Next step would be the battery. Palitan na natin yung battery nito. She deserves a battery. And gamit-gamitin na natin. Thank you for watching.
two different levels, I cannot relate.